headlines and the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Patrick Pais with Jovi Francisco and also joining us, Jovi. Dating kasama ko lumilibot sa Quezon City. Former Presidential Political Advisor Ronald Llamas. Ito Ronald, welcome. Gandang hapon, Patrick, Jovi. Ipasok na rin natin kasi busy ngayon ang mga newsroom, so baka kailangan na natin ipasok on Zoom or via Zoom, the Philippine Star Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Ma'am Ami, good afternoon. Good afternoon, Jovi, Patrick, and Mr. Llamas. Yes, tanong na natin kagad. Ami, ano ang nakalatag para sa front page ng Philippine Star? Kanina, yung iniisip namin na main story, yung purge ngayon, mukhang magkakaroon ng purge sa kanyang performance audit tawag nila, pero lahat daw ng presidential appointees from June 30 noon of 2022 until January 30 this year. Kailangan malaman nila, i-update daw yung mga profile at sino yung meron daw bang kaso. Kaya medyo malabo yan kung kasama lahat ng may kaso. No? That's true. So we're getting this... So, kaya lang, nakikinig ako sa inyo, narinig ko ngayon, naghahabol kami ngayon. Yung sinabi ni Tayo na mukhang magkakaroon ng arrest warrant for former President Duterte. Although he wrote about that in one of his columns earlier this year. Yes. Kaya lang, wala pang ma-confirm. Pinapahabol namin kung kanino. May denial, Ami. May denial from SOJ. SOJ at saka from Yusek Malaya. Si Yusek Malaya sabi niya kung ang basehan ay yung pag-alis ng tropa sa Davao, hindi daw mangyayari yung pag-alis ng tropa. Task Force Davao will not be dismantled. It's an order lang naman, di ba? Kung sakasakali. Yun. An arrest warrant order lang. So kung lalabas, for example, sila, yung mga tao dyan, si former President, and I think including si Vice, yun ang importante, si Vice President Sara Duterte, and Senators Bato and Senator Bongo, kung pupunta sa isang bansa na party to the Rome Statute, pwede silang makakulan. Yun. Tanong natin to kasama natin kasi maraming kaibigan to sa European Union. Ano? Yan. Ronald, ano po proseso? Are we at that process, at that stage now na anytime pwede maglalabas ng arrest warrant ng ICC? Yes. Theoretically? Yes, dahil tapos na yung preliminary examination, matagal nang sinimulan yung preliminary investigation. Usually, during the preliminary investigation, lumalabas yung international warrant. No, dahil yung third phase na yan, yung trial na mismo. So, usually, meron ding mga preliminary examination, yung warning na ginawa ni Bensouda bago nila finormalize yung preliminary examination. Pero ngayon, nasa preliminary investigation na, diyan lalabas yung international warrant. Is the ICC supposed to announce that their investigation is over before they make they issue a warrant? Pwede rin hindi. No? Ganon? Dahil hindi naman niya kinakailangang warningan yung huhulihin. No? Baka tumakbo sa China or sa... Mindanao Republic. The process of serving the warrant. Sinasabi kasi nila na pwedeng mag-release pero sino magsaserve pagdating dito sa Pilipinas? Well, usually yung member state na nag-i-implement niyan. Halimbawa, nung dumaan yung presidente ng Sudan sa South Africa, inobligan nila yung member state ng South Africa na i-implement yung warrant. Tumutol yung presidente ng South Africa at nakaalis yung presidente ng Sudan, nakabalik sa Sudan. Pero pinagalitan o sinanction ng Supreme Court yung presidente na mali yung ginawa niya na hindi hinuli ng South Africa dahil kaibigan niya, no? At eventually ay natanggal yung presidente na yon for other cases like corruption, no? Kaya hindi na tayo membro, so pwedeng pakiusapan na kung meron darating na implementing team ay gwardiyahan naman nila. Dahil masisira naman tayo kung yung mag-i-implement ng international warrant ay may mangyayari. Ibig sabihin, pinabayaan natin. Baka maging culpable tayo sa international community. Okay, yung implementing team na ito, this is the arresting. Yes. Okay. May mga baril ba to? I mean,
Well, iba-iba kasi ang ginagamit dyan. Halimbawa, yung mga sa Africa, yung mga warlords, ang ginamit nila dyan, rendition. Okay. So, merong kumuha, apparently, parang mga armed US contractors yung kumuha, kahit hindi miyembro yung US ng ICC. No? Kaya pwede silang humingi ng tulong sa iba't ibang mga bansa na willing tumulong. No? Ang tawag nila dyan, rendition. Yung nabanggit nga kanina na pwedeng ikaw ay pumunta sa ibang bansa na miyembro nito, o kahit stopover lang, pwede kang damputin. Yeah. No? Kahit stopover ka lang, kahit hindi yun yung objective mo. Ronald, ang implication yan, kung mag-i-issue na ng arrest warrant, tapos na yung preliminary investigation. Yes. Meaning, nakakuha na sila ng mga ebidensya and sufficient testimony, material evidence, para nga i-issue yun, hindi ba? Yes. So medyo nare-reinforce yung mga stories na kumakalat na mukhang nakapag-operate nga dito or even by remote yung mga ICC kasi hindi naman lahat ng mga witness nandun sa kapareho ni sino yung nag-implicate kay President Duterte na nasa ibang bansa. Karamihan dyan nandito pa yung mga witnesses. So medyo there's some truth to that story. Anong tingin mo? Yes, mukhang marami naman nagpadala na ng communication. Yung tawag nila communication Dahil wala naman nagsampa ng kaso sa ICC. No? Yung ICC rin ang gumawa ng kaso motu proprio on their own. 3 kasi yung paraan para magsampa ng kaso sa ICC. Una, yung United Nations. Ikalawa, yung sarili mong gobyerno. Ikatlo, yung ICC. In this case, yung ICC mismo ang nagsampa ng kaso. No, after investigation, even before the preliminary examination. Yeah. Preliminary examination kasi tinitingnan nila kung may batayan ba yung crimes against humanity. No? Yung preliminary investigation, meron ng tukoy na tao na gumawa ng crimes against humanity. Ang evidence diyan, yung sinasabi ko kanina na communication ng mga biktima, yung lawyers ng mga biktima. Ikalawa, yung mga public pronouncements. Sa ICC kasi, yung public pronouncement mo is an evidence. No? Kahit wala pa masyadong katibayan. Diba? Pag sinabi ni President Duterte, ex-President Duterte, ipapapatay ko to, ebidensya yon. No? Ikatlo, yung smoking gun. Yung magko-corroborate ng lahat ng ito. In this case, clearly si Las Cañas. Na labas na rin ng labas ng mga statement. Mukhang wala namang subjudice sa ICC. Kaya pwedeng maglabas si Las Cañas ng mga statements. Yun yung pinakamahalaga, si Las Cañas. Allegedly, siya yung head ng Davao Death Squad. No? So mukhang kumpleto na. Tama ka, Amy. Kumpleto na yung kanilang ebidensya or almost complete. Pero hindi ba yung due process kailangan pasagutin mo din yung mga, yung kung sakasakala tatawagin silang defendants. Yun yung gagawin sa trial. Ipapatawag doon sa trial para magbigay ka ng ebidensya. Ang sabi nga ni ex-human rights lawyer Harry Roque, siya daw ang magiging abogado. No? So doon na ipepresent yung ebidensya. Tapos after nung trial, meron pa diyang parang court of appeals. No? Mag-a-appeal para tignan kung hustisya nga yung naibigay. Tapos may final verdict. Nabanggit mo si Mr. Las Cañas, ang sabi ni VP Sara mukhang bago tong script na to, which is actually, marami rin nag-agree with her na bakit daw ngayon lang siya nasabit dyan. Although matagal na yung alingas-ngas na yon na baka nga siya masabi, pero ngayon lang siya talaga directly na-implicate ng isang, one of the witnesses doon sa mga killings. Anong masasabi mo? Well, yung nilalabas naman ni Las Cañas, bits and pieces Hindi naman natin alam kung ano talaga yung kompletong testimony niya before. Kung nakasama ba talaga si Vice President Sara Duterte ron. Kaya hindi ko sigurado, no? Pero ang usually ang ginagawa ng ICC, hindi naman sinasama lahat ng accused Usually ang focus nila yung mga principals lang. Kaya hindi ko rin sigurado kahit nabanggit si Sara, paano nung 2 years ago, nabanggit 12 no? Hindi lang 2 senador, no? May 3 pang senador na nabanggit at marami mga generals. Hindi ko sigurado kung lahat 'yon ay maisasama sa warrant. Usually, nagfo-focus lang sila sa principals para mas malakas yung kaso. Pero mahirap i-second guess yung magiging desisyon ng ICC tungkol dito. So, yun.
Okay, so while we're waiting for Patrick, Ma'am Ami, ano naman tayo, lipat tayo ng konti ng usapin, ano? Dahil akala natin ceasefire na yung dalawang chambers, dahil nagsimula na yung trabaho ng Senate doon sa yung Resol 6, di ba? Tapos parang business as usual na yung lower house. Pero kanina may padasal Nabalitaan mo ba, Ma'am Ami? Nabalitaan mo ba dito? Yung kanilang opening prayer talagang para sa para dinedicate doon sa Senado, para daw enlightenment at saka para magtuloy-tuloy yung pagtatrabaho doon sa charter change Resol. Sabi naman ng mga congressman, hindi naman daw sila nagsira ng ceasefire. Hindi po sila nagsimula ng rift. Parang mahirap. Sabi naman, alam mo, wala nang katapusan pang World War na to. Sabi ni Senator Chis, kailangan daw si President Marcos, kailangan he should put his cousin on a very short train. Yeah. Referring, of course, to the Speaker Martin Romualdez. So, walang katapusan yan. Pero at least umaandar yung mga hearing ng Senate. Mukhang matutuloy naman yung hearing. Although sinabi na nga nila, they're in no hurry. Mukhang hindi makukuha yung deadline na July. July for plebiscite. Mukhang baka hindi matuloy. Oo nga daw. Mukhang mahirap i-sustain yung ceasefire dahil hindi pa naman ina-attract yung People's Initiative. Nasa lamesa pa rin. Oo nga. No? At ang tingin ng Senate ay fundamental at even existential yung issue para sa Senate as an institution, no? Kaya mahirap yan na mapigilan. Ikalawa ay medyo nagkasakitan no? Hindi lamang political kundi even personal, no? Lalo na pag tinatawag na demonyo yung mga pumapaligid sa presidente, no? Et cetera. At ikatlo, kinakailangan baka hinihintay, ano ba talaga yung desisyon ng presidente? Siya ba ay pro-PI, pro-CONAS, pro-whatever? No? So, unless nangyari yan, ay hindi mag-hold ng horses yung both houses. Yeah. No? Kaya mahalaga yung magiging posisyon ng presidente sooner than soonest. Okay. Pro-economic chacha daw siya. Pro-economic chacha si President Marcos. Nga lang ang problema, how do you get there? Diba? Sa nakita natin sa hearing kahapon, yung mga justice sinasabi, parang hindi yata akma yung People's Initiative sa ginagawa ngayon. And you know, nag-file yun ang sinasabi ng opponents niyang ongoing initiative na wala namang enabling law, kaya nga tinapon niya ng Supreme Court noong 2007. So nag-file just to make a point, I think, si Congressman Ed Salagman nag-file na ng bill. Yun daw yung magiging enabling law ng People's Initiative. Meaning, wala pa nga. So, bakit natutuloy pa nito? Parang Ami, wala rin enabling law yung Constituent Assembly. Parang ganun din, no? Yun natin yung dilemma nila. I mean, who presides over the Constituent Assembly? For what? Who calls it? Who presides? And what are the rules? But anyway, Ronald... Nakakatawa nga, Patrick, dahil kanya-kanya ng kuha ng abogado. Yun, may justice na kinuha ang House, may mga justices na kinuha ang Senate. No? Kaya pare-parehas naman galing sa Supreme Court yun. No? Parang itong ini-invoke na walang implementing rules, yung Lambino versus COMELEC sa Supreme Court, na clearly in-affirm yung Miriam Defensor versus COMELEC na walang implementing rules. Pero may 10 justices kasi na naglabas ng opinion, no? Na merong implementing rules. Kaya minsan yun yung problema sa ating judicial system, no? May decision, pero merong opinion ng 10 out of 15. Kaya yun minsan yung ginagamit ni COMELEC Chair Garcia, na hindi, may implementing rules naman dahil merong 10 na nagbigay ng opinion kahit wala sa desisyon. So, aakyat uli sa Supreme Court para gumawa uli with finality. So, paulit-ulit yung finality na ginagawa ng Supreme Court. Yeah. Ronald, may tanong ako sa'yo. Bilang dating political affairs advisor ni President Noynoy Aquino, no? Where is the old opposition in all this? Are they watching from the sidelines? Or have they actually thrown their weight on one side or the other? Well, meron kasing mga dating opposition na
pwedeng sabihin na tumawid na. Katulad halimbawa ni Secretary Ralph Recto. Yan ay dating Liberal Party, no? Si Neda Chip ay dating member ng cabinet, no? Ni Pinoy at si Housing Secretary. Madali tumawid pag economics no? Pero yung mga yung political, kunyari kayo. Yeah. Well, maraming civil society where you know, before pag may chacha, Ami, di man matatanda mo, pag may chacha, ang unang opposition dyan is civil society. Right? Oh, it's the EDSA establishment. Yeah, so maraming mga members ng Liberal Party na nakatawid na. Kaya nga, kaunti na lang. Sa iba't ibang mga partido na sinusuportahan yung presidente. No? Kaya nga, kaunti na lang yung natira sa Liberal Party. So they're more nasa administration sila ngayon? Well, yung natira na 7 o 8 sa Liberal Party, may 2 na nasa minority, merong 5 na nasa majority, including yung co-author ng Maharlika Fund, si Congressman Kimbo. Tapos yung presidente, si Ed Salagman, ay independent minority. So even that yung mga natira sa Liberal Party, may 3 iba't ibang membership. Pero yung tinatanong mo, yung civil society plus, mukhang malinaw yung kanyang posisyon na anti-Chacha sila, pero anti-Duterte rin sila. Kaya ninanavigate nila yan, yung ganyang klaseng contours, no? Kaya halimbawa sa EDSA anniversary ay hindi lang nila bubuhayin yung EDSA spirit, tawag nila buhay ang EDSA. Yun ang tawag nila doon sa activity. Kung hindi, puposition sila ng anti-Chacha. Apparently together with the church, no? So civil society plus church plus some politicians ay puposition, bagamat clearly ayaw nilang masabi na sila ay kadikit ng Duterte. I guess, Anton, what's a stronger persuasion for civil society? Is it what's the bigger fear? Is it charter change or is it Duterte? Yun lang siguro. Yung nakikita kong positioning nila ay dahil may mga threat si Duterte na extrajudicial di ba? Destab, uprising, mutiny, coup, secession, no? At others pa. Ang position nila ay kung darating sa ganyang klaseng moment, defend the constitutional order. No? The administration. And for now, the administration represents the constitutional order. So, tingin ko wala silang ifs and buts dyan pag dumating yung ganyang moment. Pero, politically, laban sila sa charter change. Okay. So, pero Ronald, ang nagsabi ng defend the Constitution recently, si President Duterte mismo. Kabalikan ko lang yung tanong ni Patrick. Balikan ko lang yung tanong niya kasi ang nangunguna ngayon sa tingin ng mga tao, very high profile, na anti-Chacha, anti-PI, is Senator Amy Marcos. And that's she's aligned with Vice President Sara Duterte na siyempre back up ng tatay niya. And it's the mother who's actually calling on the AFP, the PNP, defend the Constitution. So tinatanong ng mga tao ngayon, saan po position dito? Yung nakikilala naming opposition, the traditional opposition. Okay. Well, medyo dilemma, no? Yung kay Digong mas madali dahil malinaw yung contradiction kay Digong no? Na sinasabi niya na defend the Constitution, maganda naman yung Constitution, pero gusto niyang hatiin yung bansa through secession. Inuudyok niya yung military na mag-guardyahan yung Constitution or else may gawin sila laban sa gobyerno. So, medyo mas madaling sagutin yon. Yung kay Amy ang medyo sophisticated, no? Dahil lalo na ngayon, mismo si Baste Duterte, medyo sinosopla siya. So, dahil Marcos pa rin siya Kaya nga nung interview niya kay Karen Davila, malinaw yung sinabi niya, ang loyalty ko ay kay Lord, ikalawa ay sa pamilya, ikatlo ay sa bansa. So, ibig sabihin, yung pamilya, ikalawa pa rin. No? Okay. So, teka muna ha. Magandang topic yung binuksan mo yung EDSA. Malapit na yung anniversary. Yes. So, we'll do a separate episode siguro or segment on that. Pero before natin sila pakawalan, isama na natin sila dahil makibalita tayo ng latest sa House of Representatives. Nandun po ang News 5 reporter na si Marian Enriquez. Marian, kamusta dyan? Kala ko ba ceasefire? Bakit yung mga palitan? Naku po, hindi nga matutuloy ang ceasefire. Lalo dapat na yung resolution. Yung in-adopt up. Pero bago yun, pag-usapan mo nasabi nga time lang para dito sa usapan na Senado. Kasi kung maalala nyo, ay committee chapters ni Aga na naglabas na yung filing daw na deadline nila may DBS October pa. No? Pero
nagulat ngayon yung House leadership kasi sa press con kanina, nagtaka ngayon ang mga mambabatas na bakit October pa, kayong mismo si Senate President Mig Zubiri, yung naglabas pa ng resibo, ito si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Sa bibig pa niya sinabi na before Holy Week break, I don't see any problem. Yun yung sabi ni Senate President Zubiri. Ay, napakasimple daw. So, I don't see any problem finishing it this quarter. Ngayon, sagot nila, Bataan Representative Geraldine Roman, bakit daw biglang ganon? Nakakagulat daw kasi October na naniniwala sila. If there's a way, yung sinasabi naman nila Dalipe, mahirap pag umabot na ng October kasi their fear na makishelve na naman ito, no? Yung usapin ng charter checks na kapag umabot sa October, mukhang maantala at hindi na naman magtutuloy itong usapin ng charter change kasi alam naman natin kung gaano na busy. Ano bang meron pag October filing ng certificate of candidacy. So, andyan na daw yung campaign fever. Talagang yun yung pinupunterian nila. And regarding natin sa resolution, tuloy pa rin yung world war. Pero kanina, narinig na natin na nagpahayag si Senior Deputy Speaker Gonzales, nakikiusap siya. Ayun na sana nila nga tuloy itong world war at kung maaari daw sana, tama na, tigil na daw, quote, tigilan nyo na po ang paninira, ang mga pangit pakinggan na hindi pwedeng gayahin ng mga susunod na henerasyon. Sa inyong lahat, magtrabaho po tayo ng maayos, marami po tayong problema. Ayaw na po namin lumalim ito, tigilan nyo na po ang paninira sa aming speaker. Okay. So, technically, they're saying na ito nga resolution na inilabas nila, in-adopt nila yesterday, nilalabas lang nila yung kanilang saloobin. Dito nga sa mga tirada kay Speaker Romualdez, kaugnay din sa People's Initiative. Okay. Nako, so ngayon naman ang kanilang pinagtatalunan ay ang deadline at saka kung kailan matatapos. So, hindi pa talaga tapos ang bickering. Yes, dagdag siguro dyan, ang hirap magkaroon ng ceasefire kung ang mga banatan ay medyo antagonistic. Corruption, graft, electoral fraud. Demonyo. Demonyo. Medyo antagonistic yun. Medyo mahirap i-backpedal yun. No? Kaya hindi naman kita tatawagin na demonyo. Walang bawian yun, di ba? Mahirap bawiin yun. Yes, Ma'am Ami. Marian, paano kung hindi nga ma-meet yung July deadline? Anong plan B ng mga congressmen? Kasi ang kondisyon talaga ng mga senador itutuloy nila yung RBH 6 kung ititigil talaga yung signature gathering Mukhang hindi naman natitigil. Paano yun? Mukhang tapos na At one point, kapag nabinsido sila na talagang walang PI, itutulak nila. Pero kung sakasakali na hindi ma-meet si July deadline, anong plan B ng House? Yun nga, nanatawagan din na mag-uusap na yung leaders ng kapulisan sa House at Senate. So, pagkakaupan, ito nga sabi ng SB86 or SB86. At in one point kanina, nakikita din natin kung paano nakiusap si Majority Leader Manny Dalipe. At sabi niya, we vote in the House of Representatives. We are pleased for the Senate to move fast. Marian, medyo choppy ang audio na nanggagaling kay Marian dyan mula sa batasan. We'll wait for your report sa frontline later. Yes, Thank you, Marian. Thank you. We're just having trouble, Ami, dun sa pumapasok ni Marian. Medyo maano siya. Ami, thank you then for joining the discussion this afternoon. Thank you. Thank you, Patrick. Thank you, Joby. Mr. Llamas. Okay. Thank you. Thank you, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. So, anong top story nila ulit? Sila ay... They're going with... yung balasahan sa palasyo. Balasahan talagang original ng Philippine Star. Pero they're leaning towards yung the Harry Roque issue. Nakailang balasahan na to. Di ba? It's not just the first time. I mean, it's probably not even the second time. I think there's been several waves. Months after nilang mapunta sa power, may balasahan agad. Right. Appointees ni ex-President Duterte, appointees ni ex-Executive Secretary Vic Rodriguez. Ngayon ay, kanino kaya mga appointees na matatanggal? Correct. Tingnan natin. Pero, yun na nga. So, sabi ni Ma'am Ami, parang nagkaroon din siya ng idea sa mga interviews na nakita niya kanina na pwede rin nga yung tungkol dun sa Harry Roque. Yung ICC arrest. At tabayanan niyo po sa Frontline, pati sa STL and TBS or The Big Story later tonight. Pero before we go,
ang interesting na simula ang araw na to na ang Senior Citizens Act ay binusisi sa mababang kapulungan. Ba't malagkit ang tingin mo talaga kay Ronald? Hindi naman sa ganon. Pero you expect him to be jumping with joy with that news? Parang talagang I was kinda, parang excited about that hearing kanina. Kaya talagang pinus ko siya. Dahil biglang pinatawag ba naman ng Congress ang mga lahat ng fast food chain na alam mo. Lahat ng rep nung pinatawag nila, sinampina nila yan. Para lang malaman, paano ba kayo magkapag-deal with the seniors on parang sa daily basis, yung practical way of dealing with them. So, marami nakitang butas doon. Ang hirap ng isa-isahin. Pero, yun na, ang promise nila will improve this. Binanatan ko na yan yung mga previous interviews ko na binanatan ko yung DTI, binanatan ko yung DSWD, mga LGUs. Dahil grabe, yung non-implementation, yung iba 10% lang, yung iba totally wala, yung iba may mga promo daw, at yung iba inaaway yung mga matatanda na ang hirap naman makipag-argue. At least ako nakakapag-argue, no? Meron diyang isang malaking potato store na talagang inaway ko, no? Siyempre, ang hirap lang awayin ng mga empleyado. Dahil yung mga may-ari, ang nagbigay ng utos. Kasi ang hindi nila maintindihan, sabi ni Joe, binasa ni Joey lahat ng mga ni Congressman Joey, yung mga actual complaints na nakuha nila. Yung nakita na nga uugod-ugod. Tatanungin pa parang senior po ba kayo? O kaya ay kailangan ba physical disability for you to be part of the... Kailangan ba may ID? May ID ka kasi. So yun na lang dapat. May booklet pang hinihingi yung iba Kaya tatanggalin na yung booklet no? Dapat hindi mahira para sa mga senior katulad namin, no? Yung... We hear you. We feel you. Kawawa rin yung mga mga tindahan, mga shops minsan. Yung mga empleyado na wala naman din sila doon. I mean, sinusunod lang nila yung Kaya nga sinasabi ko, sino may-ari nito? Sino manager, no? So, we'll see kung mag-i-improve dahil alam ko hindi lang last time nilang gagawin niya. Although kanina, natapos yung hearing na yon, nagtatanong yung mga congressman, kailan niyo ibabalik tong combo na to? Ganun na. Dito Basta sigurado ko, Joby, in 1 to 2 years, mararanasan nyo na rin yan. Kaya ngayon pala dapat ayusin na nila. Ngayon kaya interested ako dyan, Ronald, kanina umaga. Anyway, and those are the headlines that are the headlines, the stories behind the headlines. I'm Joey Francisco. I'm Patrick Paez. Join the Story Conference again tomorrow at 4 p.m. This is One News, all sides, all that time. Thank you, Ronald.